Hindi nais ni Jesus na humanga lang tayo sa Kanya. Ang nais niya ay sumunod tayo at maging tunay na alagad niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fame. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, marami sa panahon natin ngayon ang gustong sumikat. Kaya nga marami, lalo na sa mga kabataan siguro, ang gumagawa ng iba't ibang paraan para lamang sumikat. Ngayon, madali nang magpasikat dahil sa social media. Makikita natin, mapapansin natin, marami ang gustong sumikat sa social media at gumagawa ng iba't ibang contents. Yung iba talagang kahit walang kwenta, iba kahit may paninira, yung iba kahit kung ano-ano na lamang ang content, ay makikita nating pumapatok, sumisikat, at nagiging famous sa mundo ng social media. Sabi nga, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang content, kahit na yung iba ay talagang medyo nakakahiya. Nakakalungkot, yung iba talagang inilaladlad yung katawan at pinapakita yung mga masiselang bahagi minsan, no? At doon maraming nagpa-follow, maraming nanonood at makikita natin na iba't iba yung paraan para lang maka-gain ng atensyon, makakuha ng mga followers and viewers, at maging sikat sa social media. Mga kapatid, sana mag-ingat tayo sa ganitong tukso ng mundong ito, ng social media. Sana mas punuin natin, no? Ito'y paanyaya sa maraming mga Katoliko na punuin natin ng contents na kung saan ang laman ay Word of God, o kaya ay value formation, o kaya naman ay mga inspirational na contents na makakapag-uplift ng pagkatao. Hindi yung basta makakuha lang ng followers, makakuha lang ng mga subscribers and likers kahit sa maling paraan. Mga kapatid, kung titingnan natin
sa kwento ng ating Panginoon ngayon. Siya rin ay sumikat. Sumikat siya dahil sa kanyang ginagawang mga miracles, which is good. Ito rin siguro yung paraan ng Panginoon, no? Yung ginagawa niya, no? Yung kanyang pagtuturo ay sinasamahan niya ng mga healing miracles, ng exorcism, minsan may mga patay na binubuhay as part of His preaching ministry. Para ano? To gain followers, to ignite interest to people para pakinggan siya. Pero hindi sapat na pinapakinggan lang. Tulad nitong mga tao when Jesus exorcised, no? Yung isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Yung mga tao, they were amazed. They were astonished, sila namangha, nagulat, no? Sa ginawa ng Panginoon dahil yung kanyang salita ay may authority. May kapangyarihan na pati yung masamang espiritu ay sumusunod sa salita ni Jesus. And that was amazing. Siyempre siguro kahit sa panahon natin ngayon makakita tayo ng isang tao na nagpapalayas ng masamang espiritu and we will be amazed. We will be astonished. Pero hanggang dun lang yung mga tao. Naiwan sa astonishment, naiwan sa amazement. Pero sumunod ba sila kay Jesus? Nakilala ba nila talaga si Jesus? I don't think so. You know, dito sa kwentong ito, parang merong dalawang mukha. Yung masamang espiritu na sumanib dun sa lalaki. Nakilala niya ang Panginoong Jesus, of course. Yung masasamang espiritu, yung evil, no? Yung devil, yung evil spirits, no? They know who Jesus is. Kaya sabi niya, anong kailangan mo, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba para parusahan kami? Kilala kita, ikaw. No? Ikaw ang banal ng Diyos. Amazing, di po ba? Buti pa yung evil spirit, nakilala kung sino si Jesus. Sabi niya, kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos. Of course, alam at kilala ng evil spirit. Ang Panginoon ay Panginoon pa rin. And they are all under the power of Jesus. Ang nakakalungkot, yung mga tao, hindi nila nakilala si Jesus. Nakafocus lang sila doon sa ginawa ni Jesus and they were amazed. Pero hanggang doon lang. Pero yung makilala si Jesus dahil sa kanyang ginagawa at kilalanin si Jesus na makapangyarihan at kilalanin si Jesus na anak ng Diyos, hindi ito naunawaan at hindi siya nakilala ng mga tao. Mga kapatid, magandang tingnan po natin sa ating mga sarili. Baka tayo rin mismo ay ganoon. Baka tayo rin mismo ay naa-amaze lang. Baka tayo mga tagahanga lang ni Jesus, pero hindi tagasunod. Baka amaze lang tayo sa pagiging Catholic, sa pagiging Christian natin. But the question is, sinusundan ba natin si Jesus? Baka tagahanga lang tayo, but we are not yet followers of Jesus. Dahil hindi pa natin ganoon kakilala si Jesus. At paano natin ipapakita na tayo tagasunod na ni Jesus? Of course, nagkakaroon tayo ng malalim na pagkakaibigan na ugnayan sa Kanya. And this relationship with Jesus will be the beginning of following and, pagiging apostol. Nag-uumpisa sa discipleship, nag-uumpisa sa pagsunod, sa pakikipagkaibigan. But later on, magiging apostol. Tayo rin ay isusugo ni Jesus para magmisyon. Bibigyan din tayo ni Jesus ng kapangyarihan na magmisyon, na abutin ang ating kapwa.
lalong-lalo na yung mga mahirap abutin o ayaw abutin o kaya hindi kaabot-abot ng marami. Mga kapatid, sana po hindi lang sumikat si Jesus sa buhay natin dahil sa kanyang ginawa. Sana ang mga ito ay magpalalim ng ating pagkilala, ng ating pagsunod sa ating Panginoon. At sana dalhin tayo, ihayo tayo ni Jesus upang magmisyon. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging tagasunod, pagiging Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng biyaya. Tulungan mo kami upang kami tunay na makasunod kay Jesus na iyong anak. Bilang kanyang alagad, bilang isang Kristiyano sa pang-araw-araw naming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.